Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Davao, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin dito. Bakit Davao? Bakit Davao City ranked number 2 sa pinaka-safest city sa Southeast Asia? Nganong ang Dakbayan numero 2 sa pinaka-safety? Kanang gwapo-puyan. Walay kriminalidad sa tibuok Asya. Nganong Davao City ang pinakalimpyo usab sa tibuok Asya, Southeast Asia. Ug nganong ang Davao City 911 nag-una niadto sa Asia Pacific sa maong services nga ginahatag sa mga tao. So, why Davao? Nganong Davao? Muna ang kanunay ginapangutana sa mga tao. And it was started by President Rudy niadtong mayor nga kung asa kita pod konsyal kauban niya sa Dakbayan sa Davao. Number 1 is kanang moral ascendancy, kanang pasabot sa respeto sa mga tao ug pagtuo sa mga tao ngadto sa liderato is very, very important. Nganong nakita sa Dakbayan. Number 2, kanang respect, no? Respeto, giyon ako is very important. The other one nga ginatanaw nato is clarity. Kanang klaro nga direction. It has a rifle approach. Dili ka nang magpabuto kag armas, shotgun approach, dagang bulitas, pero di ka patay. But the rifle approach, focus, follow through, usara ka buto, sigurado. No? In the case of Davao City, very clear ang leadership sa local government units. Very clear against criminalities. Very clear against drug addiction because definitely it will destroy the family. Very clear ang pagtabang sa peace and order. Very clear ang pag-imbita sa investors to come. And very clear ang preparation sa facilities, sa infrastructure. Makita ninyo, walay brownout. You go to the nearby provinces, grabe ang brownout dito. Mga tao walay gana mo atong probinsya. In the case of our Davao province, Dureco, Davao del Sur, anywhere. Babak, Samal Island, kagwapo sa turismo, kusog, siging brownout. So, in Davao City, walay brownout. Despite nga ang among population is 1.9 million. Lapad kayo ang Davao, pero walay brownout. So, tungod ni ini, it's about, in general, in summary, it's about leadership. Leadership. And this was led by former President, former Mayor Duterte, and built in sa ilang karakter and the support of the people nga determinado nga ma-develop ug ma-improve ang Davao. And we want to be proud about it kay kita puros Davaoin. You can just imagine, first in Asia Pacific sa 911, kaning among ipakita sa inyo. Rank number 2, the cleanest city sa Asia. Rank number 2 sa pinaka-safest city sa Southeast Asia. Why we were able to provide this level of services with modern facilities sa 911. Kita'y una niya to. Actually, I think Canada is one. US is one. Diri banda sa Asia Pacific. Kita po'y una atong 911 nga mutawag lang ka narada strategic na tanan ang mga pulis nakabutang sa mga plastada. Then, itanaw sa computer, kabalo ka kung asay na ay nagreklamo. So, the answer is, simple lang. We never tolerate sa city corruption. And there's a political will
gi-impose kanini President Duterte sa tibuok Pilipinas, but sa kadagang aktor, sa kadagang ng atong Pilipinas isla, we have 7,100 islands, dili lalim. And naigo pa yun sa gani sa COVID for 2 years. So, in spite of naigo sa COVID, nakasurvive lang yapon. Mo nang even ang exit plan niya sa political, wala niya ginahuna. Ang tanaw ni Presidente Rudy, katong survival sa nasod. That is why pag-awa niya, he was sa survey until now, siya ay pinaka-popular nga presidente sa buong Pilipinas. And this was even transformed sa buto sa iyang anak na Vice President Sara Duterte nga pinakataas po og buto. In short, supported siya sa mga katauhan. But in spite of that, padayon yapon ang persecution, left and right, sa maong pamilya. But in the city of Davao, tungod kitang mga tao, nagkayusa, we are proud about it. In fact, modto ko sa laing nasod, uban mong na Philippines, Duterte, bisag asa, nakabiyahe ko sa laing nasod. Duterte, even ang mga presidente sa laing nasod, appreciated President Duterte sa iyang handling. So, atong gigawas ni, because ang mga tao, nganong councilor, first sa Asia ang Davao, nganong ikaduha sa pinakalimpyo ug kitay una nga 911 kumparar sa uban local government units sa Pilipinas. A political analyst, Danny Dayong-Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.